Alright, good morning. Another day, another learnings. So I'm here sa 14th floor kasi minomonitor namin to dahil i-handover na namin. Alright, so silip tayo sa kabilang tower. Yung kabilang tower, hindi tayo medyo, bawal na tayo mag-focus dyan. Bawal na magbabad, no? Ng tingin, hindi na pwede. Kasi strict sila sa privacy nila. Alright. Iba ng departamento ng ano dyan. Property management na. PMO ang in charge dyan. Hindi na sa construction. Alright, so eto, break time pa kasi lunch break eh. Okay, dito. Yung laptop ko nandito na. Hindi pwede magtrabaho kung walang kape. Petsa Peligro. Oy, Rick, good morning. Hi, sir. Oh, so Petsa Peligro. Kung sa Bisaya pa, ting bitay. Bitay may hanging, no? Oh, October 28, yon, Petsa Peligro. Tuesday, mga 11:30 AM na, no? Okay, so eto, tingnan natin sa labas. Pakita natin sa kanila. Yan, yun yung Ulango ba yun, di ba? Ulango Island yan. Sino yung mga shoutout taga Ulango na mga katropa natin dyan. Doon sa kabila is Bohol. Tapos yung doon naman, yung nakakita na, kung kita sa camera, ano yun? Sugod yata, no? Southern Leyte, basta Southern Leyte na yun doon. Maasin. O, yun yung Mactan New Town. Yan. Tapos sa kabila, Mactan International Airport. Tapos yung bundok doon, yung mountain doon, mountainside, yun yung Cebu. Cebu na yun. Cebu mainland. Tayo nasa isla tayo. Alright, so bigyan natin sila ng konting learnings, no? Ito naman this time, Ray, sa scheduling. Oh, kasi minsan hindi kaya ng mahirap kasi maggawa ng scheduling kung nando ka sa site office lang. Mas maganda mapavalidate natin. So, hindi naman na all time, pero ngayon medyo critical na. Kailangan na natin ng precise na ika nga hindi fake news, no? Sa construction, maraming fake news. Bibigyan ka ng maling info. So, dapat ma-validate kahit manager ka. Sige, yan yung key plan, tapos schedule. Yan. Alright, dito tayo sa Excel. Ito yung Excel. Minimize ko. Yan. So, yung impression natin, ito yung pinaka ng S-curve. Yung black one, itong itim, itong black, yun yung tinatawag na computed S-curve. No, computed S-curve. Tapos yung red is the actual S-curve. So, hanggang na lang to? Hanggang October, itong floor level na to hanggang October 31 na lang, no? October 31 na lang, Friday, handover na namin. And then, ang problema namin, check natin, ang problema namin is negative almost 8 days, 8 days, so. Yan ang problema. Yan ang problema ko at ng team ko. Tapos, kung mapapansin nyo, eto, anything na nasa baba, na nasa downstream ng computed S-curve is delay yan. Kasi ito, positive yan sa ibabaw. Ano yan? Advance, no? Advance kami. So, kung mapapansin nyo, somewhere here, nag-peak kami, no? Sabihin, yung momentum namin papataas, advance kami nun. Advance. And then, nag-point of inflection siya somewhere here. Kailan to? Nung nag-earthquake wreck, no? Nung sa Bugo City. Nawala yung momentum, mo. Yung iba, hindi na. Yung iba, nag-leave. Yung iba, pinarepair yung bahay nila doon, somewhere sa north of Cebu. Hindi na bumalik. Yung iba, na warsak wreck, no? Konting alog lang, takot na. Ayaw na umakyat. So, doon kami nagka-leche-leche. So, eto ihahabol namin yan. As you can see, no? Concave downward. So, ayaw natin yan. Ang gusto natin, ibabalik natin yan sa concave upward hanggang Friday. So, ihahabol natin yan, no? Ihahabol natin yan. So, yun lang. Yun lang ang short learnings natin ngayong umaga. Kung paano mo mababalidate ang ibibigay sa iyo ng mga site engineers mo. Oh, 'di ba?
ika nga, ang truthness, pag nabigyan ka ng mali, ng fake news, patay ka. Tapos i-report mo sa big boss mo yon, wala na. So dapat, kahit project manager level ka na, kagaya ginagawa natin, Rick, binabalidate natin sa site. Alright, so yun lang muna. Tara, break time na tayo. Sige, thank you.